Welcome sa weekend charting natin and nag-chart natin yung mga stock requests sa ating Facebook. Yan, dito tayo nag-poll ngayon. And if you want to join our Discord, meron din dito, no, nasa featured. Message us if you want to join us. Yan, meron din mga invitation dito. Yan, and kung gusto niyo yung mag-join sa poll, join lang sa Facebook kasi nandito naman yung ating Facebook poll, no, para sa charting. Meron din tayo dito training para sa Advanced Technical Trading Course. So, ayan, September 28 ang start yan hanggang October 20. At ito ang mga topic yan ng mga risk profiling, kung ano yung kaya mong i-trade based sa personality at sa lifestyle. So, hindi lahat ng stock ay para sa iyo, no? Meron lang specific, depende sa trading style at risk profile. Kung magaling na, pwede lahat yan, no? Indicators, lahat ng technical indicators ginagamit for trading. Swing indicators or mga oscillators, yan, mga trend indicators, short-term patterns, no, technicals, price and volume, yung price and volume yan, pero actually ano talaga yan, yung mga sindikato moves, yun, galawang institution, no, so secret reveal yan, ayun, breakout play, yun na, setup na, bounce play, yan, calendar, and so on. To maganda yan, calendar. And last is your statistics. Wildcard, minsan hindi pinapansin pero pag nakita mo at napag-aralan, ito pala yung importante sa lahat. Okay. So yan, if you want to join us, actually yung mga nag-join dito, hindi pa nag-i-start ng September 20 or 28. Nasa Discord na sila. Kaya yung iba, nakasabay na sa mga play at nababawi na nila yung tuition nila as early as now. Kung nakasabay sila, no, na may access naman kasi sila sa mga play natin sa Discord. Sa PSE trading natin. Ayan. So, ito naman yung mga poll natin, no? Galing yan dito sa baba. Ayan. So, sige na. Ayan. Ito na yung top 12 na nakuha natin, no? And yun, ito na. Part 1, Arit, Converge, SM, Pure Gold, Ali, URC. Mamaya ito magaganda. Tel, Bloom, SMPH, SPNEC, mainit, no? MWC, and AC. SPNEC, abangan nyo, may good news yan. Hindi lang natin alam kung good news nga. Pero so far, good yan. Sige, start tayo with Arit. Oops, nasa second liner nga pala to. Soon, magiging blue chips na yan. Accumulate, no? As low as you can. Yun ang clue. As low as you can. Baka may ibabagsak pa. Pero, based sa chart niya, doji. Hindi naman actually doji. Kasi may body maliit. Pero mukhang doji na rin halos yan kasi may wick sa taas, may wick sa baba. Makikita natin yan sa next day kung ano mangyayari. Well, walang lumabas sa disclosure, no? Pero alam niyo naman, Philippines is not a strong form in terms of efficient market. Kaya nauuna ang mga insider. Kaya lang, alam na natin halos ang reason, no? Kasi nga mayroon siyang additional share swap. Naka-disclose naman yun. Hindi lang nagbigay ng kung kailan at magkano. Kaya hindi alam ng lahat. Pero sa galaw na yan, mukhang eto na yun, no? Ibig sabihin, nauna na yung insider. At mukhang alam nila na may papalabas na bad news na. Or papalabas na yung possible share swap. Kaya, inunahan nila ng benta. Okay? Nauna na silang lumabas. Ang tanong good ba yung share swap? Good yun sa long term kasi magkakaroon siya ng additional rent or yung space for rent at lalaki yung kanyang dividends dahil doon. So, lalaki din yung kanyang dinideclared, no? Dividend accretive tawag doon. Yan. So, lalaki din yun. So, somehow may dilution sa short term pero in the long run, panalo yung dividends niya. No? Panalo yung long term dyan. Well, dapat lang may BP ka para pag nag-deep, kung long term para pag nag-deep, hindi ka ma-dilute, kailangan bumili ka ng additional shares. Yun ang idea doon. Pero kung trader lang at hindi talaga dividend player, long term, dapat bebenta tayo dito sa taas. Tapos, trade lang sa baba. Nakabenta na ako dyan sa 39. Yan. Sa level na yan. Halos
halos maubos, no? Nagtira lang tayo ng base kasi yun, 30. Dito yung entry natin dyan, no? Ito yung unang share swap. Ito yun. Unang news about share swap. Tapos, bagsak. I think ito is yung execution na ng share swap, no? Dito, lumabas na meron. Dito, nag-execute na. So, nag-drop pa rin. Kaya lang, may rally pa, laki pa din, di ba? So, malamang ganito rin to, no? Paparating na yung share swap, bumagsak. Pero pag natagalan, di pwede siyang bumalik. Tapos, pag nag-execute ng share swap, another gap down. Okay? Pero in the end, tingnan natin, no? Isipin na lang natin na nasa ba yung panukat? Yun. Let's say, nandito, hindi ka nakabili sa share swap or wala nang pangbili sa bottom, pero in the end, dumakit pa rin naman ng 20%, di ba? Kaya lang, mas maganda kung nakabili kayo dito kasi yung 20 naging 38%. Okay? Short-term weakness lang yan, kaya okay lang yan. Plus, ang maganda kay Arit, may capacity siya to join the index by next year, February. Kaya, pwedeng mag-buy on dips talaga. Tapos, ang yield niya ngayon is around 6.3 na, di ba? 6.3%. Ayan. Pero, ang neutral rate, ang in-expect natin kay BSP is to cut the interest rates up to 4% kasi si US is up to 3%. No? So, that means ang yield nito should be, kasi ito yung blue chips sa mga yield seeker like REITs. So, ang yield nito dapat is almost equal sa interest rates. Okay, so kung 4 ang interest rates, 4 din ang magiging most likely ang yield ng bonds or 10Y. So, dapat ito mga 4% lang din ang dividends nito. Okay, so pag hahanapin mo yung 4%, mga 50 pesos pa yan. No, ang upside niya, kaya niya 50 pesos. Ayun, 4.7 pa nga lang siya dun. Okay? Ano na yun ha? Assuming na hindi magbabago yung 2.25. May share swap pa. Diba? So, pwedeng mag-increase ng dividends niya. Let's say, sabihin na natin 3. So, mas may upside pa talaga to. No? In the long run. Kung matyaga ka, hindi malabong mabalikan yan yung 52 pesos na yan. No? Nga lang, hindi bukas, hindi rin next year. Long term, pero may chance. Okay? So, yan ang maganda kay Arit. Lalo na pag pumasok sa index. Pero hindi yan isang diretso lang. No? Talagang may zigzag line yan. So, laging buy the dip. Okay? So, discuss na rin natin yung fundamentals niya. No? So, yan na. Ayan ang FA niya. Ang earnings niya is 40%. Sobra yan sa estimate na 20 lang or 12. So, more than triple pa nabigay niya. Okay, ang target price sa kanya is, ang consensus is 44. Okay, so masyadong mataas yung ating sinukat, 50. Pero long term naman yun. 44, mataas na rin yun, 44. Dito. Okay. At ang rating sa kanya is buy, accumulate. Yung isa hindi nagbigay, and then isang buy ulit. 6.31 dividend yield. So okay din si Arit, assuming na tuloy-tuloy ang cutting ng interest rate sa Philippines, which is supposedly dapat ay tuloy-tuloy. Okay? So, next tayo, Converge. Yun na, pula na. Pero malakas pa rin. Converge. Dami na nating guhit dito. Ito yung matagal na nating drawing, no? Nandito pa lang yan. Ito na yung drawing natin, hindi na naalis dyan. Sabi natin, possible cup and handle yung buuin. And yun na nga, yun na yung binubuo niya. Ayun. So, nagko-conso naman siya dito. Conso lang yan dyan. Tapos pag nag-breakout, ito ang target dyan. Yun. 18 pesos. Pwede bang magpahinga? Parang yes. Mukhang gusto nang magpahinga. Pero hindi siya, ayun nagpahinga na. Nagpapahinga na. Konting pahinga pa. Okay. Pero pag nag-breakout sa 7,000, hindi hit na yun. Yung 18 pesos. Ang reason dyan is mataas yung earnings niya. 29%. You know, 29%
Tapos dito is 23 yung year on year. Pero ina-expect kasi sa kanya, loss siya ngayon yung taon eh. Surprise. No? Biglang turnaround story. More than consensus. O di, iwan, no? Iwan yung estimates. Pati fair value. Okay? Ang fair value niya, ang average is 15. Current price niya is 15. So, fairly valued na yan. Okay? Fairly valued na PE niya. Kaya umakyat tayo, no? Dahil maganda yung earnings, syempre tataas EPS. Tumataas yung PE niya, which is 10 ang current niya or 11. Pero historical niya is 28. Kaya may upside pa siya in terms of valuation. Okay, ayun, may tatlong buy pa rin. May dividends ba to? Wala pang dineclare, pero based dito, sabi niya, may 2% yield daw, sabi ng analyst. So, let's see kung magdi-declare. Okay, so yan sa reason kung bakit tuloy-tuloy ang pag-akyat. Okay, ang tanong, bibili pa ba tayo nito? Kung may hawak, trail stop nyo using your MA20. Yan. Pero, kung bibili, pass na. Okay, may upside pero sabi sa FA, lampas na siya sa fair value niya. Okay? Marami namang ibang nasa baba. Pero hindi sinasabing hindi nakaakyat. No? Risky lang. Okay? So yan, Converge. SM next. SM. Yun nga pala, kung gusto yung mag-join sa ating Discord ng YouTube subscriber, no, sa tabi ng may separate kasing Discord ng YouTube subscriber, no. Yung mga member natin ay gumawa ng Discord. At kaya nagkaroon ng Discord dyan. So kung gusto nyo sumali naman doon, just click the join your subscribe button ng YouTube. Di ba mayroon dong subscribe? Ang i-click nyo is yung join button. Yan. Para makapasok naman kayo sa Discord ng YouTube natin. Yan. SM trending down sa long term, pero sa medium term is going high or going higher. Yan. And currently is nasa year support pa. Okay? Medyo namimigay pa ng entry. Na tatamaan ba yung taas? Minsan, ayusin na lang natin. O, yan. Nagiging wedge yung itsura niya, pero okay lang. Kasi may upper band naman. Tutuloy yan. O, dito ang target niyan. Din man sa dalawang guhit. So, 1,000 above ang TP dyan. Okay. Uptrend rin siya sa short term. Yan. Correction, goods, nagko-correct. Papahinga. Normal lang. So, okay lang. Mabagal, pero tuloy-tuloy yan. Okay? Daanin lang sa volume para maramdaman. So, dito tayo bumili dyan. Pinakailalim lately lang. And, ilan na? Ayun. May lampas ng 1% gain. Volume talaga ang labanan dito. Ayan. Target natin dyan kahit dun lang. Mga 1,000. O, di 16%. Ayan. Good ba si SM? Siyempre naman. SM yan eh. Kung di mo kaya mag-trade at tumutok, go for SM. Pero sa ilalim, bull flag. Pag mineasure natin ang target from the bull flag, should be technically, at mag-breakout eh. Pero, yun. 1,070. Si FA, ang kanyang fair value, ang highest is ang consensus talaga is 1,064. So, malapit dun sa technicals na 1,070. Depende kasi kung saan siya mag-breakout, no? Pwedeng mag-adjust. Pero at least tama yun. Based dito sa consensus. Okay, tatlong buys. And 1% deep, 17% upside. So, tama, no? 17%. Kung dun. O, yun. 17 nga. Earnings-wise, above estimates din. Medyo slight lang above. Pero okay pa rin. Maliit yan sa percent. Pero, siyempre,
gigantic naman yung kanyang FS, kaya malaki ang net income niyan, billions yan. No? PE 13 times, bihira mo makita at 13 times si SM. No? Normally, nasa 20 yan above. No? So, ngayon lang natin nakikita ang 13 times yan. That's why may bala pa yan to go higher. Pag normal condition si SM, nandito yan. No? Above 1,000 yan lagi. Hindi yan tinitrade ng below 1,000. Ngayon lang. No? Kaya resistance talaga yung 1,000 sa ngayon. So, dyan tayo magte-take profit. Yan. Mga 10% lang okay na. Kinaka-breakout naman yan. Strong support yung 1,000. Yun, SM yan. Next. Pure Gold. Pure Gold, napakalakas. Congrats sa mga believers ng Pure Gold. Anong reason ng pag-rally? Technically, nag-breakout sa strong resistance line. Ayan. May malaking trend line dyan na resistance at na-break na yun. And change of trend. No? Ang tanong anong gagawin mo? Kung wala, wag na. Magantay na lang ng pullback. Sa ng pullback, well, hindi ba natin alam. No? Ito, yan. Pwede dyan sa line na yan. Let's say, nag-correct dito. Tapos nag-conso. O, doon ang entry. Bakit umakyat? Dahil una is good earnings. Second, good valuation. And third, mababa ang CPI. Okay? So, turnaround story for Pure Gold. Okay. FA niya, ang tanong may gas pa ba to para umakyat? Baka ano na to, baka mag-retest muna dito. Pero laki ng kung dito mo binili sa breakout, 18%, mabagal, mukhang malaki pero mabagal. Pero ayos na rin, no? Sure naman. Ayan, baka mag-correct kasi pag umaapak, tingnan natin. Basta umapak sa oversold or overbought, nagko-correct. Ayaw, umakyat na, di ba? Na. Sige, check nyo lang. Tuwing aapak, magko-correct yan. Sa overbought region. Iyon. Pure Gold, earnings 22. Okay lang yung earnings niya, 23%. Ganda nung Q2, kaya lampas sa estimates. Kaya mula nung lumbas yung Q2 saka siya tuloy-tuloy. Dito hindi pa Kasi 3% lang. Pagdating dito biglang 23, yun. Tapos low inflation, low interest rate environment soon. Kaya talagang consumer play. Target price dyan is 39. Ang upside mo is 30% pa. May 4% dibs pa. Kaya good play din talaga to. No? May dibs na, may upside pa. So, pullback na lang ang pasok. Kung meron naman, trail stop lang. Okay? Yan. Trail stop. Dinedefend niya naman yung MA20 kaya pwede kayo mag-trail stop doon. Okay? Pure Gold. So, next. Ali. Ali, sobrang lakas ni Ali dahil sa buyback program. Lampas na. Ito yung channel, Bihira talaga si Ali, ba? Ito yung channel. Lumampas sa channel. Tapos, umakyat pa. 32. Dito siya nagpa-entry sa 32. So, congrats sa mga believers ni Ali. Yan. Good play talaga ang properties. Pero leader for now is Ayala Land. Sabi, dapat yan pag yan nag-hold itong 34.50 o sabihin natin 34. Pag yun hindi nabasag, ang next challenge yun ito, resistance 38. Yan ang next na i-challenge niyan, 38 pesos. Yun. May momentum ba? Meron pa, nakabuka pa, pero medyo dumikit Tingnan natin. Pag hindi, konso na yan dyan. Overbought, hindi pa rin. Nagpahinga na. So, pwede na naman. Pwede na naman umakyat.
Okay. So, fundamentals ni Ali, ayun, above estimates din, no? 20 year-on-year na. Ay 11 lang. So, what more pag nag-cut pa? Okay. PE niya is, forward is 14. No? Historical is 24. So, very cheap. Ayan, no? Negative 1 SD pa yan. So, very cheap si Ayala Land. Though, ang upside niya is medyo dikit na. No? 39. 40 target price. Yun, dun. So, may tira pa tayo 13% na lang. Tatlo pa yung buy niya. Pero like Converge, pwedeng lumampas yan sa fair value kasi nga, una, bull market. Pangalawa, ang pinaprice in na is yung forward PE, hindi na yung current PE. So, ganun talaga pag bull market na. Nagpa-price in ng forward-looking na incoming years na pinapriced in. Okay, so goods pa yan, Ali. URC. Ito, kabaliktaran to ni Ali. Ayan o. Continuous yung pagbagsak. Well, nagsabi na tayo dito na to avoid, no? Or URC. Iwas na. Kahit may dividends, hindi yan kayang i-sustain na umakyat. Kasi kita naman sa technicals may weakness. Second, losing na yung mga Gokong Way stocks. Lahat ng Gokong Way stocks going down. Unlike C. Diba? Yung mga stock ni C like SM, SMPH, lahat resilient at nagre-recover. Yun ang difference nila. Nasa management. Tapos may paparating pa silang Q3 na hindi rin good ang possible result. Kaya, pwedeng mga technical bounce pero ako I will avoid URC for now. Kahit bargain hunting. Kasi, bakit may bargain during bull market? Dapat wala. Dapat lahat expensive. Kasi bull market eh. May problem yan. Ayan, no? Negative na siya, oh. Laki-laki ng estimates tapos below estimates yung binigay. Pwedeng mukhang cheap siya pero pag tuloy-tuloy yung down na yan, hindi makaka-recover yan. Mag-a-adjust lang ito pababa. Okay? Including itong mga to. Earnings muna, yan ang pinaka-importante sa fundamentals. Kaya mahalaga mag-aaral kayo ng FA. Okay? So, yun lang for URC. And again, if you want to join our Discord group, so just click the subscribe button near or click the join button near sa subscribe. If you want to be our students to join the Discord ng TFT, ayan, mas maraming play dyan, mas maraming discussion dyan, mas active yan of course. So, join us dito. Hindi pa nag-i-start na session, naka-join na kayo sa Discord, nakakasabay na kayo sa trading. At mababawi nyo na yung tuition nyo kahit hindi pa nag-i-start, no? Basta-basta lang kayo doon. Magtanong kung kinakailangan. And napakabilis kumita ngayon. So, hopefully, ma-maximize natin yung pagkakataon. Minsan lang ang mag-start ang bull run and then ibang play na kapag tuloy-tuloy na yung pag-akyat. Pag hindi ka ready, masusunog ka doon. No? So, habang nag-i-start pa lang, maganda prepared ka din. At syempre, kasama mo kami sa ating trading journey. Okay, so yun lang. Thanks for watching and mamaya part 2. Yan. Pag-usapan natin yung mga stock request nyo.